Genesis Kapitulo 18. Sinubok ang pananampalataya ni Sarah. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensina ni Mamre, habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda, ng kainaita ng araw. At itinangin ang kanyang mga mata at nagmalas, at, narito 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya, at pagkakita niya sa kanila, ay tinaakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at yumukod siya sa lupa. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayoy nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig, at maghugas kayo ng inyong mga paa, at mangagpahinga kayo sa lilim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso, at pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo, yamang kayo'y naparito sa inyong lingkod, at nagsipagsabi, mangyari ang ayon sa iyong sinabi. At si Abraham ay nagmadaling napasa tolda ni Sarah, at sinabi, maghanda ka agad ng 3 takal ng mainam na harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya, at ibinigay sa alipin, at siya'y nagmadali, upang lutuin. At siya'y kumuha ng mantila, at ng gatas, at ng gayang niluto niya, at inihain sa harapan nila, at siya'y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy, at sila'y nagsikain. At sinabi nila sa kanya, saan naroon si Sarah na iyong asawa? At sinabi niya narito, nasa tolda. At sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating, at narito't si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki, at narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda, na nasa likod niya. Si Abraham at si Sarah ay matatanda na, at lipas na sa panahon, at tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. At nagtawa si Sarah sa kanyang sarili, na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati ng Panginoon ko. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah, na sinasabi, tunay kayang ako'y mangganganak, na matanda na ako. May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon. Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo, sa taong darating, at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Nang magkagayo'y nagkaila si Sarah, na sinasabi, hindi ako tumawa, sapagkat siya'y natakot, ngunit sinabi niya, hindi gayon, kundi ikaw ay tumawa. Sinubok ang pananampalataya ni Abram. At nangagtindig noon ang mga lalaki, at nangagsitingin sa dakong Sodoma, at sinamahan sila ni Abraham, upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Danggang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay, at pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat siya'y aking kinilala, upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbahayan pagkamatay niya, na mainggatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan, at kahatulan, upang padatnan ng Panginoon, kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin, at kung hindi ay aking malalaman. At ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma datapwat si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon. At lumapit si Abraham, at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kung sakaling may 5 pang banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba, at di mo patatawarin ang dakong yaon, alang-alang sa 5 pang banal na nasa loob ni yaon? Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama, anupat ang banal ay mapare sa masama, malayo nawa ito sa iyo, di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 5 pang banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon, alang-alang sa kanila. At sumagot si Abraham, at nagsabi, narito, ngayon nang ahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 5 pang banal, lilipulin mo ba, dahil sa 5 kulang, ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya'y muling nagsalita pa sa kanya, at nagsabi, marahil ay may masusumpungang 40, at sinabi niya,
hindi ko gagawin, alang-alang sa 40. At sinabi niya, "O huwag magalit ang Panginoon, at ako'y magsasalita, kung sakaling may masusumpungan dong 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. At kanyang sinabi, narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon, kung sakaling may masusumpungan dong 20, at sinabi niya, hindi ko lilipulin, alang-alang sa 20. At sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan, kung sakaling may masusumpungan dong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin, alang-alang sa 10. At ang Panginoon ay nagpatuloy, pagkatapos na makipag-usap kay Abraham, at si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako.